with the groove. Sahara minal. Marami na akong lugar na napuntahan. Iba't ibang yaman ang nasilayan ko. Ngunit dito lang pala sa isang sulok ng Lanao del Norte, sa lilim ng Bakawan, sa piling ng putik, natagpuan ko ang bahanding, hindi mabibili ng salapi. Sa mundong unti-unti nang sinakop ng pagkamoderno at nabalot ng pagbabago, iba't iba na ang pagkakaintindi ng mga tao sa tunay na definisyon ng yaman. Pulo na katuig akong bana nga nawala. Hantod karon, sakit lang gihapon paminaw o palanandungon nga wala na siya. Wala ko kay balo kung saan ako pagbuhi akong unom ka mga anak. Dahil dito, si Aling Julieta na dating ilaw lamang ng tahanan ay natutong maging matatag na haligi at sandigan ng kanyang buong pamilya. Sa kabila ng pangungulila, pinili niyang magpatuloy sa buhay. Dala ang pag-asa na mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang 6 na anak. Yun sa punin mo pagbuhi imong mga anak ti paghuman sa naitabis. Akong mga anak, nagat man sa Bakawan, parang nai-income. Kanang magkukuha sila alimango or isda diya sa Bakawan. Dayon, kahuna-una man dyan ko, dili man dyan maigo nila. O tong na ako'y income, nangumpra ko. Nangumpra ko alimango, mga isda, ulang. Mo to, ang ilang kuha, ako'y mangumpra. Dayon, ibaligya po na ako sa komprador. Kilala ang Lanao del Norte bilang the land of beauty and bounty. Dito, sagana sa iba't ibang uri ng lupa, ngunit ang pinakakapani-pakinabang at karaniwang ginagamit ay ang putik. Sa kabila ng kakulangan nito sa oxygen, may mga halaman pa rin kayang mabuhay dito, gaya na lamang ng mangroves o kung tawagin natin ay bakawan. Dito sa Lanao, sagana ang mangrove area sa mud crabs, kaya't ang pangunahing kabuhayan ng mga mamamayan ay ang pangunguha ng alimango. 7 taong gulang pa lang si Mark ay maaga na siyang namulat sa hirap ng buhay. Bata pa man, iniisip niya na kung paano matulungan ang kanyang ina para may makain sila araw-araw. Aniya, bawat pisong kinikita ay hakbang palapit sa pangarap. Libre man maskula, pero para sa kuwang ang ako sa kapobrehon, kinanglan pa na ako magdoble kayod para makabot ako ang mga pangandoy. Listen mo barog para sa pamilya, pero dili na ako ikaulaw, kay niagi ni ini, nakatabang ko sa akong inahan. Sa bayan ng Lala, putik ang yaman ng mga tao. Maraming hayop ang naninirahan dito, ngunit ang mga mud crabs ang siyang nagbibigay kabuhayan sa kanila. Dahil dito, taon-taong ipinagdiriwang ang Alimango Festival. Pila sa din yung kita kada adlaw ti? Kasagara, 500. Maglisod, pamangani kong budget. Dito sa lugar na to, nangunguha ng alimango ang magkakapatid. At ngayon, makikita natin ang kanilang paraan ng panghuhuli. Mangrove trees grow in muddy, waterlogged, and salty soils which are found in coastal or estuarine areas. Despite these tough conditions, the mud provides several nutrients that are critical for the mangrove's survival and growth. Kasama sa mga sustansyang nakukuha nito ang nitrogen, magnesium, iron, phosphorus, calcium, manganese, potassium, at sulfur. So together, these nutrients support photosynthesis, growth, reproduction, and stress resistance of the mangrove's challenge to saline environment. Sa kabila ng pagiging anaerobic ng ganitong klase ng lupa, ang ugat ng bakawan na tinatawag na pneumatophores ay tumutulong sa mga itong makakuha ng oxygen at kumuha ng sustansya. Last 2015, we implemented the Mangrove and Beach Forest Development Project. The aim of the project is to enhance or to rehabilitate mangrove forest. So we planted 208 hectares of mangrove in Lanao del Norte, and also the office provide technical assistance
for those stakeholders, LGUs, to conduct mangrove ecosystem assessment. Dahil sa hanap buhay na ito, napagtapos niya ang kanyang panganay na anak sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Isang magandang halimbawa na hindi hadlang ang kahirapan sa pagkamit ng pangarap sa buhay. Bukod sa mud crabs, masagana rin ang lalas sa palay. Isa ito sa pangunahing taga-transport ng bigas sa Rehiyon 10. Pero kahit doble kayod ang mga magsasaka, tila hindi pa rin ito sapat sapagkat may pagkakataong lugi sila sa kanilang kinikita. Lisod ang among kahimtang sa una kay sayang manumatay kong amahan, niya gagmay pa mi. Ang among gisaligan magpa inadlaw na lang suhol sa tag 80 pesos ang adlaw. Maura tay among iigo sa among mga adlaw-adlaw nga panginahanglan. Pila nakakatuig anita? 35 na katuig ang among pagpamasak o sa matag kutsitsa sulod sa 4 ka bulan mo ginansya mi og 10,000 kana nag-agad sa presyo sa palay. Bawat patak ng pawis ay sigaw ng kanilang kahirapan at saksi ang mga silahis ng araw sa mga mabibigat na responsibilidad na bitbit nila. Sa kabila ng lahat ng ito, sila'y patuloy na humuhubog sa kinabukasan ng kanilang mga anak at sa bawat pagtatanim ng binhi ng kanilang mga pangarap, may kasamang pagsisikap at pag-asa na balang araw ay magbubunga ang mga ito. Para kay Tatay Uwing, tunay na ang lupa ay buhay at nais niyang panatilihin sa matagal na panahon ang buhay na ibinigay nito, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa lahat ng residente ng Lanao del Norte. Dahil dito, napagtapos niya ang kanyang 3 anak sa kolehiyo. Ang buhay nila ay nagpapatunay na walang malakas na bagyo sa mga taong pursigidong makamit ang pangarap. Sa mundong ginto at ari-arian ang itinuturing na yaman, ang kanilang mga buhay ay magandang halimbawa na ang tunay na yaman ay hindi ang mga material na bagay, kundi ang istorya sa likod ng bawat tagumpay na ang naging puhunan ay dugo, pawis at luha. Ito ang bahandi. Bahagi ang atong silakan. Nasa iyong ginayan na